Alam nyo, may mga aligasyon na, di ba, yayanig lang sa reputasyon ng isang tao. Pero may mga paratang na kapag napatunayang totoo, hindi lang pangalan ang sisirain. Buong institusyon ang babagsak. At yan ang tatalakayin natin ngayon, base sa mga impormasyong lumabas. Okay, linawin lang natin ha. Ang tinitingnan natin dito, hindi lang isang isolated case. Ika nga, ayon sa mga source, ang pinag-uusapan natin ay isang buong sistema. Isang proseso na may disenyo. At hindi lang basta-basta sistema ha, inilarawan ito bilang methodical, protektado, at ito yung nakakakilabot eh. Sobrang eksakto daw sa bawat galaw. Kaya naman, sobrang bigat talaga ng mga aligasyang to. So dito na papasok yung pinaka-wild na parte. Isipin nyo to, isang sistema kung saan ang hustisya raw hindi na sa korte na pag-uusapan. Saan? Sa isang parking lot daw isinasara ang usapan. Grabe. Okay, so unahin natin yung unang bahagi. Silipin natin yung mga detalye nitong sinasabing transaksyon sa parking lot. Ito kasi yung mismong puso, yung sentro ng buong alegasyon. Ayon sa testimonya, hindi raw ito yung simpleng abutan lang ng pera. May proseso. Ganito raw yun. Iiwan yung pera sa loob ng isang pulang kotse, tapos maghihintay ng signal. Iiwanan yung susi sa gulong at aalis na. 'Di ba? Parang eksena sa pelikula, mas bagay sa organized crime, hindi sa gobyerno. At yung halaga, hindi to barya ha. Pinag-uusapan natin 70 milyong piso. Imagine nyo yan, 70 million pesos. Ang laking pera, idinaan lang sa isang sekretong transaksyon. Pero, eto yung catch. Sa kabila ng 70 milyong piso, anong trail? Wala. Zero. Walang resibo, walang pirma, walang kahit anong bakas. Talagang sinadya, dinisenyo para walang mahanap na ebidensya. Okay, so i-zoom out muna natin. Mula sa transaksyon, tingnan natin yung mas malaking picture, yung epekto nito sa institusyon. Kasi napakahalaga ng tanong na ito. Bakit big deal kung sino ang di umano'y tumanggap ng pera? Para lang sa context ng lahat, 'di ba? Ang ombudsman, hindi lang 'yan ordinaryong opisina. Sila dapat yung firewall ng gobyerno laban sa korupsyon. Sa kanila katatakbo kapag may opisyal na nangaabuso. Sila dapat yung huling depensa, yung lugar kung saan walang palakasan, katotohanan lang. At dito na natin makikita yung lamat, yung problema. Kasi sipin nyo, ang ombudsman, ang trabaho niya ay manghuli ng tiwali. Pero sa aligasyong ito, yung mismong tagahuli, yun daw yung nakinabang. Parang binaliktad yung buong konsepto ng hustisya. Yan yung tinatawag na inversion of justice. Kaya naman, ang takeaway dito ay sobrang bigat. Kasi kung totoo ang mga paratang, hindi lang basta nasira yung firewall laban sa korupsyon. Ang mas malala, yung mismong firewall daw, nabili na. So para sa ikatlong bahagi, subukan nating i-connect the dots. Tingnan natin kung paano itong isang alegasyon na to ay pwedeng parte pala ng isang mas malawak na pattern. Ayon sa mga source, may malinaw daw na arkitektura ng operasyon. Kumbaga, may chain of command, may principal o nag-uutos, may insider na tagaloob, may tagapamagitan, at syempre, may tatanggap, yung nasa posisyon para siguraduhing walang kasong uusad. Ang punto rito, ito raw ay hindi nagkataon lang. Hindi ito magulo. May disenyo. At pag sinabi mong may disenyo, ibig sabihin, may intensyon. May plano sa likod ng bawat hakbang. Okay, ika-4 na bahagi na tayo. Pag-usapan naman natin yung naging tugon o mas tamang sabihin, yung kawalan ng tugon sa mga alegasyong ito. Ang ingay ng katahimikan, ika nga. Kasi alam nyo, sa mga kontrobersyang ganito kalaki, pag walang sumasagot ng diretsyo, yung katahimikan nagiging maingay. Nagkakaroon yan ng sariling kahulugan. Diyan bumapasok yung mga haka-haka, lumalalim yung duda ng tao at unti-unting nasisira yung tiwala. Sa totoo lang, simple lang naman ang hinihiling ng publiko, di ba? Hindi naman sila naghahanap ng away o palabas. Ang gusto lang nila, kalinawan. Isang malinaw na sagot sa isang napakaseryosong tanong. So dito na tayo papunta sa konklusyon. Dahil sa lahat ng ito, may mga mabibigat na tanong na naiiwan sa atin. Mga tanong tungkol sa tunay na kalagayan ng hustisya sa bansa. Unang tanong, anong mangyayari kapag yung hustisya na dapat ay bulag, hindi na pala? Paano kung sumisilip na pala sa piring niya? Tinitingnan kung sino yung may kapangyarihan, kung sino yung may pambayad. At ito siguro yung mas nakakatakot.
Anong mangyayari kapag tayo, yung publiko, nagsimula ng isipin na, ganyan na talaga? Na normal na lang yan? Kasi pag tinanggap na nating normal ang mali, yan na yung huling yugto ng pagkasira ng isang institusyon. Kaya ang huling mensahe ng pagsusuring ito ay talagang nakakakilabot. Ang masakit na konklusyon daw ay hindi na lang basta denied o ipinagkakait ang hustisya. Mas malala, sinasabing ang hustisya may presyo na. At kung hindi mo kayang magbayad, well, para sa'yo, wala na itong halaga.